Welcome po muli sa ating weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para po sa mga bago dito sa ating programa, ako po si Silver. Umpisahan natin ang ating devotional sa gabing ito ng isang kwento. Makinig po kayo. Hindi makapaniwala ang isang dalaga. Pagkatapos niyang manalangin ng maraming taon upang marinig ang tinig ng Diyos, isang gabi ay nagpakita ang kanyang espiritu sa kanyang silid. Sabi ng dalaga, Panginoon, noon pa man ay gusto kong magtanong sa iyo. Panginoon, alam kong hindi ka nakatali sa panahon. Ano po ang 1,000 taon para sa inyo? Sumagot ang Panginoon, para sa akin, ang 1,000 taon ay parang 1 segundo. Sabi ng dalaga, paano naman po ang pera? Ano ang 1,000,000 dolyar para sa inyo? Para sa akin, ang 1,000,000 dolyar ay parang 1 sentimos. Sabi ng Diyos. Isip ng dalaga. Panginoon, may isa pa ho akong tanong. Maari mo ba akong bigyan ng 1 sentimo? Walang problema, sabi ng Diyos. Ngunit, kailangan mo maghintay ng 1 segundo. Inilarawan nito ang isang mahalagang punto. We relate to time differently from God. We're so impatient that it bothers us to wait for microwave popcorn to pop. God can patiently wait thousands of years for His plans to come to fruition. God is beyond time. Karamihan sa mga magulang ay sasang-ayon na ang kanilang mga anak ay ayaw maghintay ng anuman. Ang huling salita na gustong marinig ng mga bata galing sa magulang ay ang, hindi, wag ngayon anak. Maaari itong magudyok ng galit, pagkabigo, o maging ang kawalan ng pag-asa. Ang disease ng paghihintay ay sumusunod sa karamihan sa atin. Kahit sa ating mga taong may hustong gulang na. Maaring hindi tayo pareho sa pagtugon na may parehong emotional outburst sa mga bata. Ngunit karamihan sa atin ay napupuot pa rin sa paghihintay sa kung anuman ang gusto natin. At lalo na ngayong modernong lipunan, ang konsepto ng paghihintay ay lalong lumalala lamang. Gusto natin na gawin ng mabilis ang lahat. New devices constantly spring up to meet those demands and encourage our impatience. Hindi tayo sanay na maghintay. The more our technology caters to our immediate desires, mas hindi tayo willing na maghintay. Ganyan ang dilema natin bilang mga Kristiyano. Bagamat ginagawa ng lipunan ng bawat pagtatangka na gawing mas mabilis o madali ang ating buhay, gumagawa ang Diyos sa ibang timetable. Sa isip niya, walang masama sa paghihintay. Sa katunayan, ang paghihintay ay maaring maging isang positibong kabutihan na madalas niyang ginagamit upang higit tayong maging katulad ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo sa aking panalangin, dahil sa aksidenteng nangyari sa akin sa Seoul, Korea matapos ang Pasko, naging mabagal ang aking mga araw dahil bumagal ang aking paggalaw. Nabound ako sa sakit na dulot ng aksidente. Salamat sa Panginoon at pinahintulutan niya akong makauwi at makapagpahinga. Ngunit dahil hindi ako sanay na hindi gumagalaw, parang ang araw ko ay hindi umuusad. Binigay sa akin ang verses na ating babasahin ngayon sa 2 Peter chapter 3. Ipinaliwanag ni Apostol Pedro na sa kabila ng tila napakabagal ng Diyos, palagi siyang mapagkakatiwalaan na gawin ang kanyang sinasabi. Alam ni Pedro na ang Diyos ay hindi tumitingin sa oras sa paraan na katulad natin. Sa Diyos, ang 1 araw ay parang 1,000 taon. Ngunit ang 1,000 taon ay parang 1 araw. Ang oras ay hindi nakakaapekto sa Diyos katulad ng epekto nito sa atin. Kapag naiinip tayo, kailangan nating patuloy na magtiwala sa Diyos. Gaano man siya katagal upang maisakatuparan ang kanyang mga plano. Sa 2 Peter 3,
verses 8 to 9, is a passage from the New Testament that addresses the concept of time and God's perspective. Basahin natin sa English at sa Tagalog. But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord, one day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Sa Tagalog naman, ngunit huwag mong kalilimutan ang isang katotohanan ito, mga minamahal, na ang isang araw sa Panginoon ay gaya ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay gaya ng isang araw. Hindi ninanais na may mapahamak, kundi ang lahat ay umabot sa pagsisisi. This passage is a reflection on the nature of time from God's perspective and emphasizes God's patience and desire for all to come to repentance. Narito ang ilang mga mahalagang punto for reflection. Una, ano ang panahon o oras sa pananaw ng Diyos? The verse highlights the timelessness of God and how His perception of time differs from human understanding. It suggests that God operates outside the constraint of time na binibigyang diin ng kanyang eternal nature, na ang isang araw sa Panginoon ay gaya ng 1,000 taon para sa atin. Pangalawa, binibigyan diin ng talata ang pagtitiyaga ng Diyos. Tinitiyak nito sa mga mananampalataya na ang maliwanag na pagkaantala ng Diyos sa pagtupad ng mga pangako ay hindi tanda ng kapabayaan o pagkalimot, ngunit nakaugat sa kanyang patient desire o matiyagang pagnanais na ang mga tao ay magsisi. Hindi ninanais ng Diyos na may mapahamak, kundi ang lahat ay umabot sa repentance, for people to come to repentance. Ang talata ay nagpapahayag ng pagnanais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Ipinahihiwatig nito na ang sukdulang layunin ng Diyos ay hindi ang pagkawasak ng mga makasalanan, kundi ang kanilang pagsisisi at ang kanilang kaligtasan. Sinasalamin nito ang isang mahabagin at maawaing aspeto ng karakter ng Diyos. You see, reflection on these verses might lead individuals to consider their own perception of time and impatience, acknowledging the need for trust in God's perfect timing. Maari rin itong magudyok sa mga mananampalataya na pahalagaan ang depth of God's patience and mercy, recognizing His desire for reconciliation with every individual. Mga kaibigan, ito ang ating tandaan. Gumagawa ang Diyos habang tayo ay naghihintay. Sa aking pagkainip, the Lord has spoken to me in my impatience. May nangyayari habang akala natin ay walang nangyayari. Ginagamit ng Diyos ang paghihintay, ang mga circumstances na nagpapabagal sa ating oras para baguhin tayo. Ang kwento ni Adan at Eva ay isang kwento ng paghihimagsik laban sa Diyos. Once they believed that God didn't have their best interest in mind, they decided to go ahead without God and do what they wanted. They became, in effect, their own God. Kadalasan, ito mismo ang ginagawa natin ngayon. Kapag sinasabihan tayo ng Diyos na maghintay, hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Ang tigas ng ating ulo at patuloy na humahanap ng paraan upang magawa ang gusto nating mangyari. Ang tendency na ito to push God to the side goes against His plan for us. Lumilikha ito ng distansya sa ating relasyon sa Kanya. Nagdudulot ito sa atin ng gulo at nagdudulot ng sakit,
Nais ng Diyos na matutunan natin kung paano sumunod sa Kanya and put down our demanding selves to calm that screaming child in us. One way God helps us to do this is for Him to say, wait! Ang paghihintay na akala natin ay miserable, hindi komportable, sometimes painful state of silence is one of God's most powerful tools to set us free. Overall, 2 Peter 3 verses 8 to 9 encourages a perspective shift, inviting believers to align their understanding of time and God's promises with His divine plan and purpose for humanity. It inspires a deeper trust in God's patience and a commitment to sharing the message of repentance and salvation with others. Tara, pray na tayo. Mahal na Ama sa langit, kami ay lumalapit sa iyo ng may mapagkumbabang puso, acknowledging the depth of your wisdom and the timelessness of your existence. You are beyond our comprehension, and we stand in awe of your eternal nature. Habang iniisip namin ang katotohanan na sa iyo ang isang araw ay parang 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay parang isang araw, tulungan mo po kami na isuko ang aming pagkainip sa iyong perfect timing. Sa mga sandali ng paghihintay, bigyan kami ng biyaya na magtiwala na ang iyong mga pangako ay tiyak at ang iyong panahon ay laging hindi nagkakamali. We thank you, Lord, for your infinite patience. In times when we falter, when we fall short, and when we struggle to understand, your patience remains steadfast. You are not slow to fulfill your promises, and we find comfort in your enduring love. Sana, Lord, ang kamalayan ng iyong pasensya na ito ay maging inspirasyon sa amin na magbibigay ng biyaya sa iba, upang maging matiyaga sa paglalahad ng iyong plano sa aming buhay at ang buhay ng mga nakapaligid sa amin. We lift up to you those who have not yet come to repentance. Your desire is that none should perish, and we join our hearts with yours, praying for salvation of souls. Grant us the courage and compassion to share the message of your love, mercy, and redemption with those who have not yet experienced the transformative power of your grace. Help us, Lord, to align our hearts with your will, to be instrument of your peace and vessels of your love in this world. May your Spirit guide us in living out the truth. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Umaasa ako na ang devotional na ito ay magbibigay sa inyo ng encouragement at inspiration. Abangan ang ating mga bago pang weekly devotional. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po at mga social media accounts po ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver. Sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.